Hi guys, eto na naman ang inyong Miss A. Ngayon ay ipapakita ko kung paano gumawa ng pandesal ang aking manugang na si MJ. Ayan na nga, nilalapiro-lapirot ang dough. Minasahe na niya yan nung una. At syempre, gagawa na siya ng bilog-bilog para iporma yung pandesal na yan. Pagkatapos iporma ay iro-roll naman sa breadcrumbs. Nauna na yung aking voice over, oh. Yan, syempre, inaayos naman niya yung pagkakabilog, di ba? So, yan. Ayan na yung parte na niro-roll na niya sa breadcrumbs. O, di ba? Napakatiyaga ng aking manugang. Alam niyo ba na ang hilig-hilig talaga niya magluto. At syempre, ang inyong Miss A ay ewan kung paano ako magre-reduce or magda-diet. Kasi hindi talaga nauubos ang pagkain dito. Hindi pa man ubos yung mga unang naluto, ay meron na namang kasunod. So, happy tummy lang. Happy daw. At ayan na nga yung paggawa niya ng paglalagay ng palaman na ube. Kasi ilang varieties itong pandesal na to. Merong plain lang, walang palaman. And then, yan nga, palaman niya ay ubi jam. Tapos, mag-i-slice naman ng cheese ang aking apo na si Kaisa. At ayan na nga, ipinalaman na. Hindi ko na ipapakita yung buong proseso ng kanyang pagpapalaman kasi hahaba tayo. At syempre, alam ko maiinip kayo. Ayan na nga, natapos na nirolyo at pinalamanan yung mga pandesal na yan. At nakagawa siya ng higit 30 and now into the oven. I think 17 minutes yun at 350 degrees. Ayan na nga, naluto na at pinindot-pindot. Ready na siya. Oops, may lumabas na ube. At ito naman ay yung mga may palamang keso. Ayan o, meron ding lumabas kasi nasobrahan yung nilagay sa palaman. At alam nyo na ang kasunod kapag luto na ang tinapay, di ba? Ayan na, ako yung titikim. Unang titikman yung may ube na yan at makikita nyo kung paano ko hinain. Oops, mainit yan. Sabi ko naman kasi mainit at ayan na nga titikman yung isang klase. Mainit! Thank you for watching guys. Sana nag-enjoy kayo sa palabas nito. And thank you for watching. Bye! There's no ube, I think. I got no ube.